Pang ilang linggo na po, dalawa kami ni Mrs. At nag-enjoy kami po. Nag-enjoy po kami sa Bible study na ginagawa po natin sa Jay. At salamat sa Lord sa opportunity. Salamat kay Pastor Val, kay Pastor Aleki, na pinapahiram yung buot dito. Ayan. Salamat sa Lord. Ngayong umaga po, ating topic po ay tungkol po sa paglilingkod. Tinawag para maglingkod. Pero bago po ako tumuloy, meron po akong istorya. Sana pakinggan mo niyo ito ng mabuti. May isa pong pamilya, ito po yung istorya na narinig ko matagal na po na ako'y kabataan pa. Na isang pamilya na may kaya, mayaman. Sila po, buong pamilya, actually isa lang anak niya, babae, dalaga. Galing sa probinsya, papuntang Maynila, nakasakay sa barko. Habang sila naglalakbay, yung dalagang anak ng mag-asawa, tuwa sa labas ng barko, nanunood ng magandang tanawin. Pero, na-aksidente po yung bata, ang dalaga, nahulog sa barko. Ito po ay nakita at inireport at nalaman ng magulang yung anak niya nahulog. At siya po ay yung magulang na hindi alam kung anong gagawin, sabi ng tatay sa lahat, mga kabataan, mga binata, sabi niya sa lahat ng tao na sa barko, sino man ang makapagligtas sa anak ko ay ipapakasal ko siya sa kanya, sa binata na makakapag-save. At hindi lang yun. Dahil nag-iisa siyang anak, tagapagmana namin, sa kanya na rin ang kayamanan. Papakasal, may kayamanan pa. Malino. So, yung po, wala man lang dahil yung lugar na yun ay daming pating. Wala akong maglakas loob na iligtas yung dalaga. Pero, bigla ko may bumagsak mula sa taas, bumagsak sa dagat. At nung makita ko na mayroong lalaking naglakas loob na iligtas, hinagisa ng salbabida, naglupit lahat ng mga tauhan ng barko. Sa isang mabilis na paraan, nailigtas po yung babae, pati yung nagligtas sa dalaga. At matipunong lalaki. Nung nakakit na po sa barko, yung lalaki, kinongratulate ng magulang. Congratulations, iho. At yung pangako ko, gagawin ko. Pero yung binata ko, hindi pinansin yung magulang, hindi pinansin yung magandang iniligtas ng dalaga. Tuloy-tuloy sa taas. Alam niyo kung bakit? Dire-diretso siya doon sa pinagalingan niya. Dahil sa pala ay tinulak. Tinulak. Hinahanap niyo yung nagtulak. Bakit ko po nasabi itong illustration na ito? Dahil ito po ay may kaugnayan sa ating topic na maglingkod. Tinawag para maglingkod sa Diyos ng tama. Marami po ang hindi ko naglilingkod ng tama. Una, dahil hindi tinawag, tinulak.
Ayan, tinulak. Sana tayo ho ay naglilingkod sa Diyos, hindi tinulak. Dapat tinawag. Nandiyan na ba kayo lahat? Ayan. Bibigyan ko kayo ng mga halimbawa dito sa ating maliit na introduction. Kung sino-sino yung mga tinawag na naglingkod ng tama dahil tinawag. Una po ay noong 1500, meron pong pangalan na sikat. Ang pangalan niya si William Tyndale. Ayan po yung picture. Siya po yung pinanganak noong 1512 at meron po siyang master's degree sa Oxford at sa Cambridge. Pero namatay po siya ng maaga noong October 6, 1536 at the age of 46. Ano yung kinamatay? Sinunog ng buhay. At kung siya sinusunog ng buhay, sa kasalanan, tinranslate niya ang Biblia sa wikang Ingles. Kung siya sinusunog ng buhay, sa buong krimen ang mag-translate ng panahon yun ng Biblia sa wikang Banyaga o noong panahon Latin at saka Greek at Hebrew. Pag nilipat mo sa wikang Ingles, isang krimen ng panahon yun. So nung siya sinusunog, ang prayer na ito, Lord, open the King of England's eyes. Sabi niya, yun ang prayer niya habang sinusunog. Panginoon, buksan mo ang mata ng hari ng Inglaterra. Kasi po, si William Tyndale nakatanggap ng sagot sa prayer at sigaw niya ng iyon nung siya sinusunog. Dahil after masunog siya, ilang taon lang, namatay ang hari ng Inglaterra at napalitan ng bagong hari ng pangalan ay si King James. At kung si King James ng hari ng Inglaterra, pinayagan na niya na ma-translate ang Bible sa wikang Ingles. At ang pangalan nga ng version ay King James Version. Meron tayo ngayon. At ang buhay ni William Tyndale tinawag para mas maraming makabasa ng Biblia. Alam niyo po, halos 90% ng translation niya ay ginamit ng King James Version. Ano po? At noong 2002, kailan lang yan, si Mr. Tyndale po ay was voted number 26. Number 26 siya at the BBC poll of the 100 greatest Britons. Ayon po sa survey, isa siya sa 126 na pinakasikat na Briton sa buong Inglaterra. Sino? Si William Tyndale. Grabe, no? Mabuto pala po number 100 eh. Pinakasuka, sikat. Okay na sana, no? Pero ito pa number 26. Bakit? Dahil tinawag siya ng Diyos na i-translate ang Biblia para marami ang makabasa. Dito ba kayo? Ayan. Sumunod po, isang dakilang tao, si George Mueller. Noong 1805 to 1898. Siya ay isang Christian evangelist at direktor ng Ashley Dawn Orphanage sa Bristol, England. And he was one of the founder ng Plymouth Brethren movement. Pag may nakakita kayong denomination ng mga brethren, isa dyan po sa mga founders ay si George Mueller. Siya po ay namatay nanggaling sa Germany, pinanganak. Namatay po siya at the age of 92. At organization na po na tinatag niya ay Open Brethren. Siya po, educated siya ng Martin Luther University sa Germany. And he established sa England 5 ampunan, 5 orphanages sa Bristol, England. At isa sa mga ampunan ay nag-accommodate ng 2,000 na orphans.
Lahat ng yun, tinayo yung orphanage buildings, supported entirely, hindi nang hingi sa mga tao ng tulong, kung hindi supported totally by his prayer. At nabasa niya ang Bible 200 times na nakaluhod. Grabe no? George Mueller. Sa umaga, nabasa ko ang libro niya. Sa umaga, dahil ang kanyang mga orphans na inaalagaan, nakatira sa kanyang orphanage, napakadami mag-aalmusal, walang pagkain, walang pambili na ng breakfast. Inutusan niya lahat na mag-pray. At naniniwala siya, the Lord will provide. And immediately, hindi pa tapos ang prayer, may kumakatok na sa pintuan ng orphanage. Dala-dala ay napakadaming breakfast. Good for 1 week na breakfast. Puro tinapay at gatas nasa pintuan na. That's the miracle of the life of George Mueller na nag-alaga ng 10,000 orphans na nagpatatag sa ekonomiya ng Inglaterra noong panahon after ng alagaan itong mga orphans sa kanyang bayan. Hindi ho ba ang Diyos ay dakila? Hallelujah. Ilan lang yan po sa mga gusto kong banggitin na tinawag ng Diyos sa paglilingkod na tama ang kanilang ginawa. Si David Livingstone, isang doktor. Isa lang po to ha, marami to. Siya po ay doktor na nag-discover ng buong ganda ng Africa. Si David Livingstone, hindi ko siya nag-practice, nag-stay sa isang lugar, but he discovered Africa. Dala-dala niya ang kanyang know-how sa paggagamot sa mga taong nasa liblib, nasa gubat ng Africa. Ano po? Marami siyang invention, marami siyang contributions regarding lalo na sa pagbibenta ng mga slaves sa Africa. Noong panahon yun, si David Livingstone ay kanyang kinampanya na mawala, eradicate ang slavery. Hindi lang sa Africa, sa Europa, kundi sa buong mundo. And it was being voted. Ano po? Hanggang ngayon, sikat sa Africa hero si David Livingstone. Ano po? Bakit? Dahil si David Livingstone, ang uncivilized na mundo, ginawa niyang civilized. Ano ba kayo? Isa siyang missionary, tinawag ng Diyos. Si William Carey, ito po ay missionary mula din sa Inglaterra na nagpunta sa India. Ang India maraming Diyos-Diyusan. Pero si William Carey, pumunta doon. 40 years siya nasa India, hindi nagpurlo, hindi nag-umuwi. 40 years. Ang daming accomplishment na ginawa ni William Carey sa India. Nagtatag siya, nag-translate siya ng Bible sa wikang Indian. Ang mother tongue ng mga Indiano na intindihan ng Biblia. Maraming na born again, maraming naging Kristiyano. Nagtayo pa siya doon ng isang university na maraming kabataan na hubog at nakakilala sa Diyos. Hindi po yung Diyos ng mga nasa paligid, kundi totoong Diyos. Sino yon? Si William Carey. Sa mga apostol, si Apostol Pablo din po. Tinawag na apostol sa mga hintil. 14 na libro ang kanyang kinontribute sa New Testament. 14 books. Kung hindi ka matalino, hindi ka pwedeng makapagsulat ng mga libro sa Bible. Ano po? Pero si Apostle Paul was able to contribute 14 books. At hindi lang po yun. Ang kanyang naitatag na simbahan sa buong Europa, outside Jerusalem, outside Israel, ay 20 churches. Bunga ng kanyang missionary journey. Ano ba kayo? Sino po siya? Si Apostle Paul.
Marami po, silang lahat ay tinawag maglingkod ng tama sa ating buhay na Diyos. Bakit to? Asa nakabase ang ating teksto, mga kapatid, sa paglilingkod? Sa Mateo 6:24, ito po sabi diyan, and I'm going to read this King James Version. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Yan. Sa Tagalog, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, pagkat kapuputan niyang isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ng isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Naka-highlight po ng dilaw yung salitang paglilingkod, 3 times binanggit. And then po, kinuha ng inyong lingkod yung ating topic, paglilingkod na tama. Paglilingkod na dahil tinawag, kahit tinawag ka, pero kailangan pa rin maglingkod ng tama. Andiyan mo ba kayo? Yan. Bakit? Pero mag-pray muna po tayo. Nabasa natin sa wikang English, Tagalog yung ating text. Let's pray. Father God, we thank you so much for this opportunity, Lord, na makapagbahagi kami ng salita mo na galing sa iyong puso, nilagay mo sa puso ng inyong lingkod, para sa puso na ililipat mo ng mga nakikinig ng iyong banal na salita. Lord, bless mo kaming lahat. Buksan mo aming puso at isip na kami, O Lord God, pagkatapos naming maharana at pagkatapos naming ma-worship kayo in spirit and in truth, hayaan mo na ikaw ang magbigay ng mensahe sa bawat anak mo, isa sa amin. Salamat po Diyos, dahil nandito kayo sa aming kalagitnaan. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name we all pray. Amen. Amen. Yan. Ang maglingkod ng tama dahil tinawag. Ayon sa Mateo 6:24. Now, posible po kasi na may naglilingkod ano po, na hindi lang para sa Diyos. Posible po yun. Maaaring dahil sa pera. Ano ba kayong lahat? Naglilingkod sa Diyos dahil sa pera. O naglilingkod sa Diyos dahil sa politika. Ga-apply mag-pastor kasi tatakbong konsihal. Takbong barangay. Politika. O dahil naman siguro may mga kontrata. Yan. Sa pera. O dahil sa posisyon. Kaya naglilingkod yan sa Diyos. Sinasangkalan ng paglilingkod dahil sa posisyon, sa title. O dahil sa karangalan o katanyagan lang. Ano po after kaya siya naglilingkod sa Diyos. Ito pong mga ito ay valid, maaari na mangyari. Pero winika po ng Panginoon mismo dito sa ating teksto. Ang sabi po niya, you cannot serve God and Mammon. Yung salitang Mammon dyan, hindi ko Mammon yan. Hindi ko pinapay. Mammon means money, material wealth, or any entity that promises wealth. And it is associated with the word greediness. Andiyan ba kayo? Ang salitang greediness sa Tagalog ay katakawan sa katanyagan at pera, kayamanan. So wala mo dito, hindi pwedeng, kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, associated ka sa mga bagay na ito na mamon. Ang gusto ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya lang, hindi dito. Wala masama sa pera. Ang masama, kapag mahal mo ang pera over God. Andiyan mo ba kayo? Walang masama sa pera. Kailangan natin ang pera. Pero hindi natin Diyos ang pera.
Hindi natin mahal ang pera. Mas mahal natin ang Diyos. Gagamitin niya ang pera. Para pa sa Diyos. Kaya, hindi pwede tayo magkaroon ng kaswapangan sa salapi. Ano po? Bakit ano pong layo ni Jesus dito? Bakit na sinabi itong teksto natin sa kanyang Sermon on the Mount? Sa Mateo po, chapter 5 and chapter 7, yung Sermon on the Mount ni Jesus. Ano po? Anong lesson na tinuturo niya sa Sermon on the Mount? Paano ma-please at mapaglingkuran ng tama ang Diyos. So, sermon niya yan sa mga Pariseo, sa Sadusyo, mga religious leaders, yan ang kanyang sermon. Paano maglingkod ng tama sa Diyos? Dami naglilingkod kasi na hindi tama. Ano po? Pero tanong, anong meron sa tamang paglilingkod? Anong meron? Sa ating konteksto dito sa Mateo 6, verses 24 to 34, bali 10 verses po ito. Yung tawag doon ay una text, yung verse 24. Ang pumapaligid ng mga verses, tawag yung context. Sa nakapaligid ng mga verses, dito natin kukunin yung mga, sabi dito ay, anong meron sa tamang paglilingkod? Anong meron? Kaya tawag doon, pag inusisa mo buong paragraph, tawag doon sa sermon na yun, expository. Because you're going to expose the message out from the text, the context. Maraming sermon po, biographical sermon, textual, topical, ang daming sermon. Pero importante sa lahat, may presenta mo yung mensahe in a contextual level. Ano po? Level ng buong biblical na sermon. Yan po. So, kukunin natin doon yung anong meron sa tamang paglilingkod. Una, ito po. Tingnan natin ang gospel. Ang gospel po sa Biblia, sa New Testament, si John, nire-represent niya si Christ as God. Si Luke, Dr. Luke, inire-represent niya si Christ as tao, man. Yan ang pagre-represent niya. Sa Book of Mark, apat na gospel niya. Book of Mark, nire-represent si Christ dyan as servant. Kanya-kanya silang presentasyon kung sino si Jesus Christ. Pero si Mateo, nire-represent ni Mateo, pinipresent niya sa kanyang planulan, si Jesus as King. Hari. Yan. So, kung si Kristo po ang hari sa kanyang kingdom, at tayo ay nasa kanyang kaharian, maglingkod po tayo sa Kanya bilang tayo kasama sa Kanyang kingdom. Ang hari natin ay si Kristo. We must live and do as kingdom living ang ipamumuhay natin sa kingdom niya. It is expected sa atin, ano po, kung tayo na sa Kanyang kingdom, na ituturing natin ang ating Panginoong Yesus na ating hari. Para makapaglingkod po tayo ng tama sa Diyos, sa Kanyang kingdom. Ang una po na dahilan para tamang paglilingkod ay maglingkod po tayo ng tapat. Number 1. Saan makukuha yan sa verse 24? Ang sabi diyan, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sabi niya, sapagkat kapupuotan niyang isa at iibigin ng ikalawa, paglilingkuran ng tapat. Yung the word tapat ay naka-highlight. Paglilingkuran ng tapat. So, dapat po tayo maglingkod na may katapatan. Unang-una, ang salita sa wikang Ingles sa katapatan ay faithfulness. Ang root word ng faithfulness ay faithful. Di ba? At may kaugnayan yan sa salitang unang salita na faith, may kaugnayan sa faith.
So, ang faith niya ay full. Kaya tinawag siyang faithful. Andiyan mo ba kayo? Ibig sabihin ng pananampalataya ay punong-puno, hindi lang puno, umaapaw pa. Yan. At ang kanyang katapatan nakabase sa paniniwala o pananampalataya. Nagsiserve tayo dahil sa ating paniniwala sa Diyos. At dahil mas tapat ang Diyos lagi kaysa ating katapatan na laging kulang. Hello? Amen. Mas tapat ang Diyos kaysa sa ating katapatan. Bakit? Kasi nag-alay siya ng buhay para sa ating kaligtasan. Kaya mayroon po tayong mga sumusunod dito sa kaligtasan ng mga phase 1, phase 2, and phase 3 na mayroon. 3 phases ng kaligtasan para makumpleto yung salvation na binigay ng Diyos sa atin. Unang, maranasan natin yung salitang justification. Itong salitang ito, medyo theologically sound, pero madaling intindihin. Pag na-justify ka, diniklara ka ng malaya, diniklara ka na saved, diniklara ka ng anak ng Diyos, diniklara ka ng membro ng kaharian ng Diyos dahil ni Kristo, sa pag-aari ni Kristo. Meaning, ikaw ay justified. Once lang po mangyayari yun. Nung tanggapin mo si Kristo. Nung papasukin mo si Kristo sa buhay mo, justified ka, dineclare ka ng Ama na ikaw ay pinawalang sala. Kumbaga, ikaw ay nakahilera sa selya elektrika dahil sa kasalanan mong pari-mari-mari na kasalanan. Pero dumating ang inyong tagapagligtas. Hindi ikaw mamamatay. Sinabi niya, hindi ikaw masiselya elektrika. Ako ang mamamatay para sa iyo. Kaya lang tanggapin mo ang aking offer. Pag tinanggap nung nakaspila sa selya elektrika, sige, sino ba naman ang hindi tatanggap noon, di ba? Sige, tatanggapin ko. Sabi nung nag-o-offer ng kaligtasan, kaya lang kailangan mong paniwalaan ang gagawin ko para sa iyo. Yan. Oo! Sabihin niya, siyempre! Dahil palalayain ako sa selya elektrika. So, namatay. So, diniklara ng judge. Dahil may umako sa kasalanan niyan, pinawalang sala siya. Alis ka na dyan. Yung isa, si Kristo ang nakasala. Ano mo kayo? Yeah. Yun ang ibig sabihin, justified. Yung salitang justification, once and for all lang po yung maganap sa buhay natin. Tinanggap ko si Kristo, noong ako 16 years old, he was being justified. Though mga parents ko, Kristiyano na. Pero hindi ko po siya tinanggap personal sa puso ko. Kaganap lang yon sa isang youth rally sa aming barangay. At doon ako dineklara ng Diyos. Hindi dahilan sa merito ng aking magulang ay Kristiyano. Dahilan sa merito na mayroon ako ng tinanggap na Savior sa puso ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan din ang magaganap sa atin. Justified once and for all lang po ito. Next phase of salvation ay sanctification. Ibig sabihin na sanctification, ito po ay pamumuhay bilang pinatawad, pinalaya. Ito po ay proseso. Ito po ay pamumuhay may kabanalan. Hello? At dito po sa number 2, kailangan ang katapatan. Hindi tayo po pwedeng at maging anak ng Diyos, maging miyembro ng kaharian ng Diyos, kung hindi tayo tapat at sumasaludo sa hari natin at Panginoon ng ating buhay. Dapat po kamuhay natin yung kanyang salita. So sanctification, not only justification, embrace mo ang sanctification. Panghuli pangatlo, na kumpleto na kaligtasan na binigay ng Diyos ay yung glorification. Ito yung mangyayari sa atin
doon sa katawan din na mayroon si Kristo nung nabuhay sa namaguli. Andiyan mo ba yun? Justification. Tayo po ay dideklara malaya sa kasalanan, pinatawad, inako ng Diyos, pero kailangan nating mamuhay may katapatan sa sanctification. And then, sa heaven, makakatanggap tayo ng katawan na walang, anong tawag yun? Katawan na walang kapinitasan, kumpleto. Sa langit, may buhok na ako. Diba kayo? Wala nang postiso sa heaven. Kumpleto na kasi yung buhay, katawan ni Kristo, mabuhay sa mga. Yun yung glorified body. Hindi na kailangan ng pintuan. Lulusot ka na dyan. Andiyan na ba kayo? Yun ang glorified body. Yan ang mamanahin natin sa last stage ng ating kaligtasan. Yun ang totoong ligtas. Kaya si Apollo Kibuloy, hindi makadaan ngayon sa pintuan ng bilaguan. Pero sa appointed son of God daw siya. Andiyan ba kayo? Example lang po. Si Kristo lang ang mayroon nun. At ipamamana ni Kristo yan sa lahat ng tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Palakpakan namin sa mga tapat. Ang tanong ulit, why? Bakit po? Bakit ganito ang kailangan natin gawin na maging tapat? Ang trabaho ng Diyos, dalawa, isa lang sa atin. Justification, trabaho ng Diyos yan. Glorification, trabaho ng Diyos. Sa gitna number 2, sanctification, tayo naman ang dapat gumawa. Dalawa sa Diyos, sa isa lang. Hinihingi niya sa atin, tapat. Maging tapat. Tingnan nga nyo yung katabi kung katapat mo yan o tapat yan. Ayan. Bakit? Bakit po kailangan gawin natin ito maging tapat? Dalawang rason. Masama yung tubig. Dalawang rason. Una, because God is sovereign. Ang Diyos po ay sa Tagalog is sovereign, in control of everything. Ang Diyos ay may kanyang attribute na siya ay may control ng lahat ng bagay. Maging tapat lang. Kagaya ng ginawa niya kay Abraham, kay Jonah, kay Job, kay David. Lahat ng yun may imperfections. Pero sa kanila mga imperfections sa buhay, nantiling tapat. Bakit? Kasi ang Diyos, alam niya ang puso mo. Kapag nakita ng Diyos ang puso mo na ikaw manatiling tapat sa Kanya, ang lahat ng bagay na pangit gagawin niya maganda. Suriin ng Diyos. Kasi siya ay sovereign. Si Jonah, inuutos sa pumunta ng Nineveh, nagpunta ng Tarsis. Anong ginawa ng Diyos? Ibinalik. Kinontrol niya ang bagyo. Kinontrol niya ang taga-Nineveh. Because He is God that is in control of everything. Hindi ka makakaiwas sa Kanya, sa Kanyang soberenya, sa Kanyang pagkukontrol. Itong bagyo natin ngayon, may kung ano-ano bagyo, ilan ng bagyo dumarating sa atin. God is sending His message. Ano ba kayo? Because God is in control. Everything that happens in this planet, mayroon siyang mensahe at mayroon siyang gustong ipaabot na mensahe. Na ang tao dapat tumingin sa Diyos at alalahanin na ang Diyos ay in control of everything. And He deserves to be worshipped. Ano bang pino-worship ng tao ngayon? Pera. Ano pa? Politika. Am I right? It's time to look up to God and surrender everything that you have in this life. Because God, darating ang panahon sa ayaw mo sa gusto. Ano po? Siya ang masusunod. Si Lord ang nasusunod.
So yun ang number one na rason. Bakit tayo magiging tapat? Because He is in control. Number two, because of the reward. Ano pong reward sa mga susunod ng tapat sa Kanya? Eternal life. Kaya sabi po dito, in Hebrews chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross. You see the word? For the joy that was set before Him endured. In-endure na yung cross na yan. Bakit yan cross nung unang panahon nang hindi pa nabitay si Kristo? Bakit yan? Kahit banggitin yan, ayaw ng mga tao ng panahon yung cross na yan. Because parang yan sa mga criminals. Pag namatay ka sa cross nun, hindik-hindik. Kahiya-hiya. Pero in-endure ni Jesus. Jesus endured the cross. Sabi pa nga dito, despising the shame. Despising the shame. Pag sabi sa Tagalog, hindi niya, tawag dyan, binaliwala niya ang kahihiyan. Binaliwala ni Jesus ang kahihiyan. At pinagtiisan niya, pasanin ang krus na yan. Bakit? Anong dahilan? Dahil sa reward. Ang sabi doon, and set down, after those, sabi dito, He sat down at the right hand. Where? At the throne of God. Yun ang nakikita niya. Sa kanyang mga suffering, sa kanyang pagiging tapat na sundin, pinagagawa ng Diyos Ama. Natili siyang nakatingin saan? Doon sa kanyang uupuang trono na nasa kanan ng Diyos. Na kung saan doon sa upuan ng trono, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Doon siya nakatingin sa reward na sa kanyang gagawing sakripisyo. Lahat ng meron sa mundo ay papasok sa kanya. At magkakaroon ng ganitong pananampalataya. Ano po? At paniniwala ng tao may pag-asa, may buhay na walang hanggan. So number one, kailangan katapatan. Tapat lang po tayo kahit mahirap ang buhay, kahit may sakit. Andiyan ba kayo? May purpose si God, bakit meron tayo ganyan? May pinapahiwatig si God. Number two, sa verse 25, ang hinahatid dyan, kapanatagan. Ang sabi dyan, I tell you, do not worry. Yan sabi niya, period ha, do not worry. Ayan sa ating multimedia, sa TV, sa monitor, do not worry. Sabi pa niya, don't worry about your life and what you will eat and drink. And don't worry about your body and what you will wear. Isn't there more to life than eating? Aren't there more important things for the body than clothes? So dito po ay mga patanong ni Jesus to. Si Jesus mismo may sabi nito sa Sermon on the Mount. Ang unang sinabi niya, I tell you, sinasabi ko sa iyo, do not worry. Kasi ang gusto niyong mangyari, may kapanatagan ang mga sumusunod sa Kanya. Amen. May kapanatagan ang mga tinawag niya na maglingkod sa Kanya. May kapanatagan. Amen. Hindi nag-worry. Kasi yung salitang worrying is the opposite of the word peace. Sa Tagalog, yung peace is that idea. Mali. Ang peace, kapayapaan. Amen. Yan. Walang kapayapaan kung nag-worry ka. Ano ho yan? Swak ho yan. Wala kang kapayapaan kung may pag-worry ka. At ang sabi sa text natin, may mga dahilan bakit nag-worry ang tao. Una, food.
What to eat and what to drink. Food, pagkain yan, magkasama yan. Pagkain, tubig. Di ba? At tapos yung idadamit, shelter, yung idadamit mo, what to wear. Ito yung mga basic need ng tao. Kaya nag-worry. Ngayon, kahit hindi nyo sabihin, nag-worry kayo pag-uwi ko, anong nilulutuin? Anong uulamin? Nag-worry. Wala pa panatagan. Di ba? Dahil siya ay nag-aalala. Pero alam niyo po ba, ang sabi ni Jesus dito, don't you worry about your body, what you will wear and what you will eat. Ang sabi pa niya hindi ba ang buhay ay mas importante doon sa ikinabubuhay? Ano ba po ang importante, yung buhay o yung ikinabubuhay? Buhay. Tama. Yung ikinabubuhay, pagkain yun, saka inumin. Yun ang kinauuwari natin. Ang tanong ni Jesus, mas importante ba yung mga yun kaysa dito sa buhay? Ang buhay, sabi ni Jesus, ay mas importante. Bakit? Kapag nag-worry ka sa mga ikinabubuhay, magkakasakit ka, lalong mababawasan ang buhay. Hello? Totoo yan. Kapag nag-worry ka, ano po, kayo mga nakikinig sa sermon na ito, huwag kayong mag-worry sa kakainin at inumin. Bakit? Ang sabi ni Jesus sa example, tingnan mo mga ibon, binubuhay ko yan, hindi nagtatanim, hindi nag-aani. Pero binubuhay ko. So sabi ni Jesus, do not worry. Magkaroon kayo ng kapanatagan. Yan. Ang mahirap po kasi, ganun din po sa damit, sabi niya, ang mga bulaklak dyan sa kapatagan, namumulaklak yan. Nagdadamit yan, napakaganda ang mga bulaklak na yan. Nag-worry ba yan? Hindi, sabi ni Jesus sa kanyang preaching. So, tayo din po pinapangaralan ng Panginoon na mababawasan ang ating buhay kapag mag-worry. Walang dapat ipag-worry. God is in control. Ano ba kayo lahat? Ang Diyos ang bahala. Kahit ang sa kamatis, 200 na kilo. At ang sibuyas, magkano na? 150 na yata, bago mag-December, 200 na rin. Bakit po i-worry mo? Kamatis, sibuyas, bigas, ulam. Hindi i-worry yun. Bakit? Kasi may Diyos tayo. Amen? Na magsusupply ng pangbili kahit mahal. Yan, magpanatag lang tayo. Why? Bakit kailangan natin na hindi mag-worry? Dapat mapanatag about food, damit, to wear. Ang sabi nga ng Panginoon mismo, ang ibon pinakakain ng Diyos. Mga bulaklak pinagagamitan ng Diyos, mas higit pa kaysa doon sa damit ni King Solomon. Sabi niya. Grabe niya. Ito ang tanong ni Jesus hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain ng katawan kaysa sa damit? Ang issue ni Jesus dito, sino ang may kontrol ng buhay? Ang pagkabahala mo o ang pagkakakontento mo sa pananampalataya sa tawag sa iyo ng Diyos? Hello? Dapat may kontento tayo sa tumawag sa atin. Kontento tayo sa Kanya. Magkaroon ka ng peace of mind, kapatid. Dahil ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Nothing to worry. Nothing to worry. Kami na pastor, kami mga senior na.
Ako maya-maya, masakit na siguro ang aking tuhod eh. Pati kami nag-over eh. Nakapag-drive pa ako hanggang buong Pilipinas. Pero darating din siguro ang panahon na magsisit down na lang ako, uupon na ako dito. Magpipreach ako kasama ninyo. Matungkod na rin. Pero sabi ko sa inyo, never surrender, never retreat. Ang buhay na tinawag. Kami mag-asawa, 45 na kami kasal, 44 na kami sa ministry years. 45 kami kasal, tama ba? Ay, mali. 42 ang buhay namin magkasama. Tandem kami. Ang paglilingkod ko, mga 44 years na. Iyo ba? Pero fresh pa rin. Para tayo, Lord. Ayan. Ganun na po eh. Simple ang buhay, huwag tayong mag-problema. Kasi nandiyan ang Diyos. So, una ko, anong meron sa mga tinawag, hindi binulang na naglilingkod sa Diyos ng tama? Katapatan. Pangalawa? Pananampalataya. Pangatlo? Kasiyahan. Verse 33. Sino ba nag-quote ito nung Bible study? Sabi doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin ninyo. Yung salita po kasing but, sabi ni Jesus din eh. Verse 33, but. Subalit, sa makatuwid, mga ganyan yung but, unahin ninyo ang aking kaharian. At ang aking katuwiran. Pag inunan niyo ang kanyang kaharian, kanyang katuwiran, ang sabi dito, all your need will be provided. Ayan, sabi niya, simple. All these things shall be added unto you. All na wino-worry mo, all na pinoproblema mo, sabi dito, tutugunin niya. Ako ba may sabi niya? Hindi! Sino? Si Jesus. Kaya panghawakan natin yan, kapatid. So ano po ang desire ng mga taong nasa Panginoon? Dapat to seek His kingdom. Seek, hanapin. Hindi ang Panginoon maghahanap sa iyo kapag tinawag ka, ikaw maghanap sa Kanya. Bakit? Pastor, bakit siya ang hahanapin ko? Kasi gusto niya na hanapin mo siya na bukal sa puso. Na may paggalang, respeto at pagmamahal. Pagmahal mo yung asawa, malingat lang sa iyo, hahanapin mo kasi ka na mahal. Bakit mo tinahanap? Kahit alam mo kung saan. Dahil mahal. Andiyan ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Hallelujah! Ano po, desire natin? Ano po? To seek first His kingdom, His righteousness. God's kingdom, part tayo ng kingdom ni Lord. God's righteousness, ito yung Bible, at Bible ho ang tinutukoy, konstitusyon sa kingdom of God. Ano ang konstitusyon sa kingdom of God? Bible, Word of God. Bakit? Ano po, dapat sinunod natin yung konstitusyon, tapat tayong nag-agree sa konstitusyon ni Lord, sa Bible. Bakit kailangan yun? Dahil doon nakasulat, ano po, ang lahat ng pangako niya, lahat ng gagawin niya para sa atin. Kasi sabi po sa supporting verse natin in Psalms 34 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Yung salitang delight yourself before God, ano po, before God, meaning yung delight, gawin mo kaaya-aya ka, gawin mo kagusto-gusto kang tao sa harapan niya. Delight. Ang alam lang natin delight, ice cream. Pero ang ice cream, nakakaalis ng uhaw, nakakapawi ng pagod.
Kapag dinilike mo, naging ice cream ka sa Diyos, nakatingin ang Diyos sa'yo tuwan-tuwa. Anak ko yan, anak ko yan. Amen. Servant ko yan, alipin ko yan. Sabi ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba si Job doon? Na alipin ko? Pinagmamalaki ng Diyos ang kanyang mga lingkod at mga anak. Ano ba kayo? Kanino na pinagmamalaki? Kay Satanas. Ganyan po ang Diyos sa atin. Pag gusto niya, nakita niya sa atin na tayo kaganyak ang buhay sa harapan niya. Wow! Madidelight siya sa atin. Sabi niya, I will provide all your needs. Ipoprovide ko lahat ng iyong kailangan dahil nagpapakita ka ng napakaganda sa pagsunod mo sa akin. Tama ang ginagawa mo. Kapag hindi tama ang ginagawa ng isang anak, puro balasukasan ang ginagawa. May nakahanggang pamalo. Diyan ba kayo? Bakit may pamalo? Para ituwid ang mali. Ang Diyos ko minsan, sinabi din yan kay Solomon sa Proverbs, pinapalo dahil mahal. Hallelujah. So yun po para maging delighted tayo sa paningin ng Diyos. In conclusion, importante po ba na maging tama ang paglilingkod natin sa harapan ng Diyos? Yes. Importante po yan. Tama dahil sa 3K na mararanasan dapat natin. 3K, ang 3K, andyan. Karami kulay-pula, giyera yan. Kataas-taasan, kagalang-galangan, ano ba yun? Sa K. Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng bayan. KKK, tatlo. Kasi Pastor Baby, alam na. Yan. 3K. Yan. Maranasan po natin yun. Pero may panghuling letter K din. Panghuli. At yun ay kumakatawan, isa pang angat kapatid. Kumakatawan yung K na isa, si Kristo. Yan, diba? Isa pang K kapatid. Isa pang pindot pataas. Nahuli. Wala. Ayan. Yun. Yung huling K na yan, pero dapat mauna siya. Si Kristo yan. Siya ang dahilan. Kaya mayroon tayong katapatan. Meron tayong kapanatagan. Mayroon tayong kasiyahan sa paglilingkod. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, kung wala itong huling K na to, si Kristo, wala tayong katapatan. Ang ating buhay, ano po, kapos sa katapatan. Lagi tayong kapos, hindi tayo tapat. Pero dahil sa katapatan ng Diyos sa atin, dinadagdagan niya ang pagmamahal at pagkalinga. Si David, hindi naman po siya talagang perfect, pero tapat. Kaya lalong pinagpala, nagkaroon pa siya ng anak na King Solomon, na napakatalino. Dahil tapat si Haring David, tapat. Ang allegiance niya sa Diyos lang. Pangalawa, kapanatagan. Iyo ba kapanatagan? Ang gusto natin mabuhay sa mundo, mapanatag. Hindi tayo kayang ligligin, ano po, ng anumang suliranin sa kakainin o gagamitin. O sa pamasahe, pagpunta sa trabaho o trabaho man, hindi tayo maniligalig niyan. Dahil tayo ay mapanatag. Hello? Panghuli. Kasiyahan. Gusto ng Diyos, kasiyahan niya na tayo pagpalain. At kasiyahan din natin na magbigay sa Kanya. Tayo ay nagbabalik ng kasiyahan sa pagbibigay. Ang Diyos mas magbibigay ng in return. At ikaw naman, mas malaki ang ibibigay mo, mas malaki din ang ibibigay ng Diyos. At ang Diyos at ang ikaw, magiging isang puso din yung dalawa. At ang sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Palakpakan natin ang Panginoon. Pag naglingkod tayo. Na ganitong 4 na K ang meron sa ating buhay, walang tatalo sa atin. Anumang revolusyon ang mangyari, si
si Kristo pa rin ang magbabawi. Amen. Hallelujah. Kaya lang, kailangan natin sabihin, yes Lord, pag tinawag ka. Music, yes Lord, yes Lord. Pag tinawag ka niya, agad kang sumunod. Kapatid, mga kaibigan, mga nanay, tatay, mga kabataan, pag tinawag kayo ng Diyos, huwag na tayo magpadalawang isip. Magpag-amin kayo sa Panginoon. Tinatawag niya, tawag ng Diyos, irrevocable. Hindi nag-revoke ng Diyos. Kami mag-asawa, ang tawag namin dito sa inyo, ay hindi yung namin pleasure. Ay pag tinawag kami, kayong pinadala ng Panginoon sa aming church, praise the Lord. Hindi kami makapagsabi ng anuman. Bakit? Kasi ang Diyos na nag-a-approve. Ano ba kayo? Siya nagtatalaga, hindi tao. Hindi. Si Pastor Val, instrumento lang yan. Ako, instrumento lang ng Diyos. Kung kami talaga ay mayroong gano'ng pinagagawa niya dito sa inyo. He is the one na alam namin kung kalooban niya, magaganap ang gusto niya. Hindi yung gusto namin. Padalangin niyo kami as pinapadalangin niyo kayo, namin kayo. And that's it, kapatid. Walang imposible sa Diyos. Ang simbahan na to, ang pangalan ay Kingdom of the Christ. Kung totoong kingdom ito ni Kristo, mamuhay tayo as if nasa ilalim ng hari na si Kristo. Mamuhay. Mahalin ng Diyos na bigyan. Ibigay ang buhay, talento sa pagsiserve sa Panginoon. Pag tinawag kayo, awitin natin ito, yes Lord. Amen. May tayo lahat. I'm
us, Lord, and allow us, Lord, to commit once more our hearts, our lives, O Lord. Gawin mo kami, Panginoon Diyos, na tapat. Gawin mo kami, O Diyos, na mapanatag. Gawin mo kami, O Diyos, na may kasiyahan na magsumunod sa iyong tawag sa paglilingkod sa iyo. Bless us all together. This is our prayer in Jesus' name. Amen.